bago nating embassy area. Yung building na yan. Building na yan. Pagpunta mo dito, maluwang yung parking area. Lang natin isa. Parking yan. Ito. So maaga tayo para maaga tayo makauwi. Time check 6:50 AM pa lang. 6:50 AM. Ito ang loob ng ating embassy. Ito ang pagpasok mo. Luwas doon. So, December 28 tayo nag-apply. January 18, saktong 3 weeks meron na yung passport. So, yun o. Yan ang ating bagong location ng embassy. Yan siya. So, madali na lang ngayon. Hindi na din kailangan ng appointment. Hindi gaya dati. Talaga naman pahirapan sa appointment. Years later. Ayan, so kararating lang natin galing ng embassy. So December 28 nung kami ay nag-apply ng registration at passport issuance doon sa embassy natin. So yun, na-release ngayon. Kaya galing natin doon. Thanks God, okay naman lahat. So ano-ano nga ba yung requirements para dun sa registration at saka passport ng newborn baby? You know, so tatandaan natin na newborn baby dito sa Doha, Qatar, dalawa po ang ating gagawin sa ating embahada. Unang-una ay ang report of birth o pagpaparehistro ng kapanganakan para po tayo ay magkaroon ng birth certificate ng ating anak. At ang pangalawa po ay ang ating passport, Philippine passport. So yun, so ano-ano nga ba yung mga requirements nung dalawa na ito? Pagpunta nyo po sa embassy, dire-diretso na po ito doon sa counter. So report of birth at saka issuance of passport. So ano-ano ang kailangan doon sa pagpaparehistro ng ating anak? Yan, unang-una ang birth certificate na issued ng Hamad. Yan, original, yung A4 saka crosswise na birth certificate. Dalawa kasi yung binibigay sa Hamad. Ewan ko lang po kung sa private hospital. And then parents na passport at saka marriage certificate. Ayan po ang kailangan doon sa pagpaparehistro. At meron din pong form na pinipil-upan para po makuha yung details summary nung bata at the same time ng parents. So yan yung mga requirements sa report of birth. Ang halaga po ng babayaran dyan ay 100 Qatar Riyal. Ayan, so sa passport naman
merong passport form doon or issuean daw sa passport na pinipilapan for minor. Magkaiba po yun sa adult. So ganun din po siya, pipilapan po yun. At the same time, same counter. I mean, doon sa desk ni ate doon sa embassy. Ayan. So continue process lang po yun. Report of birth at passport issuance. So sa passport naman po, ang ating babayaran ay 240 Qatar Riyal. So same lang po siya ng adult. So bali ang total na babayaran natin ay 340 Qatar Riyal. Ano naman po ang mga requirements sa passport? Wala pong requirements sa passport at kasi po ay dire-diretso na po yon doon sa ating report of birth. Meron lang tayong pinipilapan na passport details o yung form at ito yung mga details nung requirements. Ayan, so gaya ng sabi ko kanina, ayan, nakuha na natin. December 28 kami nag-apply. Yun nga, kinuha ko kanina. At ang ating na-release ay report of birth. At the same time, yung ating passport. Bali yung ano natin, report of birth is valid siya ng 6 months. Ayan, then after 6 months, pwede nang request doon sa ating PSO, NSO dati, ngayon ay PSA na. Yan. Philippine Statistics Authority yata yung PSA. Yung NSO dati, di ba, National Statistics Office. So yun ang pagkakasabi nila doon. So after 6 months, pwede na mag-request ng birth certificate ni baby sa ating government agencies. Ayan. Ayun na nga, kung meron kayong mga katanungan, comment down below. Ayan, at sasagutin natin. Malay nyo. Ayan. So, comment down below lang. Sa mga hindi pa nakasubscribe kay Rodel's TV, ayan, kay Rodel TV. Ayan, ang ating pong mga upload ay ang ating kaganapan dito sa Doha, Qatar. Ayan, baka naman, pakiclick naman ang subscribe button. At pa-bell all na rin para laging updated sa ating mga video vlog. Ayan po ang ating proseso ng report of birth at passport issuance dito sa ating embahada. Salamat sa panonood. Sana ay nakatulong ang impormasyon na ito. Yahoo!